is disassemble tayo and assemble. First is tanggalin natin yung casing. So guys, ito yung BBB niya. Next is Molex connector. Pagkonekta ng iba't ibang electronic na kadalasang nagbibigay ng power sa mga device sa loob ng computer, tulad ng hard drive, optical drive, at face cam. Next is, ito naman yung heatsink. Dito pumapasok yung init na galing sa CPU. Ito yung RAM or Random Access Memory. Ito yung temporary working space or short-term memory ng isang computer. So guys, ito yung power supply niya. Nakatago siya. Ito naman yung riser card or expansion slide riser. Ito yung gamit na to is yung expansion card tulad ng video card, sound card, or network card sa mga slim o low profile na computer case. Ito siya guys. So, ito naman yung 4-pin ATX plus 12 volts connector or T4 connectors. Yung function na to is nagbibigay ng dedicated electrical power sa CPU or Central Processing Unit. Next, ito yung front panel connector or new component. Dito siya nakalagay guys. Ito naman yung front audio niya. Next is, ito naman yung front USB niya. So guys, yung nakikita nyong kulay green is ito yung motherboard. Dito nakalagay lahat ng components. So guys, ito naman yung DC brushless blower. Ito yung nagpapalamig sa electronic katulad ng power supply and 3D printers para maiwasan ang pag-overheat ng isang computer. So guys, next is yung CMOS battery. Ito yung CMOS battery para mapanatili yung oras sa BIOS settings. Ito guys, yung kulay green. So guys, ito naman yung power supply niya. Ito yung isa sa pinaka-critical na hardware sa computer dahil ito ang source ng mga kuryente para sa lahat ng bahagi ng isang PC. So guys, ngayon is mag-assemble na tayo.
disassemble and assemble. So, itatry natin siya kung pwede ba, kung okay ba yung pagkakabit natin. Saksak natin, guys. Ito siya, guys. Gumagana naman.